Patuloy na pinalalakas ng AFP ang territorial defense ng bansa sa ilalim ng AFP Modernization Program. Bukod pa ito sa kampanya kontra disinformation at pagtutok sa internal threats. Ang sentro ng balita mula SUS Live. Audrey, asahan nga ang mga bagong kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng nagpapatuloy nitong modernisasyon. Matatandaang sa pagsisimula ng taon, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Re-Horizon 3 ng AFP Modernization. Sa Pre-SONA edition ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na malaking tulong ito sa pagpapalakas ng territorial defense ng bansa. Alinsunod yan sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Sandatahang Lakas. Sabi ni Browner, kabilang sa palalakasin ang radar systems, surveillance system at sensors ng bansa, kasabay ng pagpapabuti sa mga karagdagang barko at aircraft. Let's say nagkaroon ng invasion, no? Na-detect po ng ating mga radar systems, kailangan salubungin po natin ng mga defenses natin. We have missile systems, pwede po natin gamitin yung missile systems natin. In fact, masaya po tayo dahil dumating na po yung ating mga missile systems. At marami pa hong darating. Kaugnay nito, isa naman sa nilalabanan ng AFP ang mga disinformation patungkol sa West Philippine Sea. Sabi ni Browner, dapat na mag-ingat dito ang publiko. Kailangan magmatsyag tayo, let's be vigilant, at ang pang-kontra natin dito is yung katotohanan. We counter fake news with the truth. Sa kabila naman ng pagtutok sa external defense, tiniyak ni Browner na hindi pa rin pinapabayaan ang internal threats laban sa mga local terrorist at communist terrorist group. Patuloy na umano ang paghina ng mga grupong ito kung saan marami rin sa kanilang mga miyembro ang nagbalik loob na sa gobyerno. Mula po nung umupo ang ating Pangulo bilang Presidente at Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, ay tuloy-tuloy po yung ating naging operations laban sa communist terrorist group at local terrorists. At maganda po yung naging resulta nito. In fact, out of the 11 guerrilla fronts na kinukumpronta pa natin since the start of the presidency of President Marcos, ngayon ay 7 na lang po ang natitira. So 4 na po yung na-dismantle natin na guerrilla fronts. Audrey, ipinagmalaki rin ni Browner na marami ng lugar at komunidad sa bansa ang insurgency-free, lalo na sa Mindanao. At malaking bagay niya rito ang konsepto ng whole of government approach. Audrey. Okay, Patrick, itong mga defense assets na mga i-acquire at bibilihin, sinabi mo maraming paparating, ano? May pagkakataon ba ang publiko para makita ito na ginagamit ng ating sandatahang lakas? Audrey, marami naman sa mga assets ng Armed Forces of the Philippines yung nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo na nga dyan sa West Philippine Sea para nga bantayan yung ating sovereign rights sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At madagdag ko lang din, Audrey, inaasahan na isa sa mga darating na bagong barko ay yung inilunsad na BRP Miguel Malvar na inilunsad nga yan sa South Korea. Audrey. Maraming salamat, Patrick De Jesus.